Kasama ito sa sinasabing modernized vehicles. Yes ko. Pero makikita natin na parang nagmukhang basura na rin to. Ayun o, DOTR project o. Ito, DOTR project. So malinaw, mapapansin po ninyo, hindi mo na maintindihan, no? Madumi ang plaka. Makikita po natin sa physical appearance nito na may problema na. Brother Matt, Yes, pakiano Kong. mo dito. No? Yan. So makikita po natin sa physical appearance na ito ay may tuturing na naka-junk na. Itong DOTR project. Ito po ay kasama sa sinasabing modernized vehicles na ipapalit sa ating mga pampasaherong jeep o yung tinatawag na public utility jeeps. Ito Yes. po ay sinasabing ipapalit. At makikita po ninyo may mga nakasampay sa loob ng modernized vehicle. Yan, andito Department of Transportation, LTFRB, Yellow Dot Transport. May capacity siyang 23. At dito rin po makikita natin, no, sa kanyang physical na anyo. Yan. Dito tingnan din natin. Yan po, 2019. Type of service, public utility jeep. Jeep na mukhang Basura. bus. Mukhang bus. Same Yan. din ito Kong, ang dami. Kayo na po ang humusga kung ito ay may tuturing na nakaparada lamang. Kitang-kita na madungis at talagang may tuturing natin na ito ay nakabasura na, naka-junk. Tingnan po natin dito sa likuran. Biyahing Kogyo SM Aura. Ito po. By the way, for information po ng ating mga kababayan, ito po ay nasa City of Marikina. Tama, Bro Jerry? Ito po. Yan, paano pa yan mga kabiyahe? No? Tapos may nakabaklas ang battery. Nasaan? O ito, Brother Matt. Dito muna tayo. Yan o. Makikita natin sa physical na anyo na ito yung tinatawag na modernized vehicles. Pero kung ang pampasaherong jeep natin, yung traditional jeep, kung makakatawa lang yun, tatawanan itong mga modernized vehicles na ipinipilit ng ating kasama sa pamahalaan na sinasabing maganda. Ano po? Yan o, ang dumi-dumi na. Oh. Hindi na makita. Brother, sa palagay mo, gano'n nakatagal to? Pandemic. Tama. Nabanggit ng representative ng LTFRB nung pandemic daw ay nakaparada noong pandemic. Tama ka. Pero ang nakakapagtaka hanggang ngayon nakaparada pa rin, ano? Okay, ikutan natin. Mga kababayan, sinadya po natin ito dahil nga nabanggit ko kanina lamang, sabi po ng LTFRB nitong nakaraang hearing natin sa Kongreso, ito daw ating ipinakitang mga modernized vehicles ay pumarada lamang noong pandemic.
hindi po tayo nakasagot doon sa kanilang report dahil yung po ay second hand information yung ating ipinakita nung nagdaang mga hearing. Kaya po minabuti nating magsadya dito para personal nating masaksihan na talagang madungis na at talagang masasabi natin na hindi na ito makakatakbo pa. Brother Matt, ikutan natin. O, ito. May nakalabas na battery. May nagcha-charge, no? Yes ko. Pero hindi, mukhang abandonado, ayan o. Ito ang modernized. Nako, makikita natin, no? Nagkalit-silit ang dashboard nito. Oh. Nagkabaklas-baklas na. Brother Matt, pakisilip mo, makikita mo na talagang ewan, no? Wala na, di na po ma-tsurahan ko. Ito po, modernized vehicle. Sabi ko nga po kanina, kung yung ating traditional jeep ay makakatawa, di ba may mga busina na tumatawa, no? Yes ko. Ay talagang tatawanan ito, no? Itatanong po natin sa Land Bank and sa DBP kung paano pa nagbabayad ito, kung nagbabayad. Pero kung titingnan po natin, I doubt kung makakabayad po ang mga nasa likod nitong modernized vehicles na ating nakikita ngayon. Ito po. Nako, mukhang kung hindi tayo nagkakamali, ito ay binato ng ating, siyempre, ng ating kababayan na hindi na natutuwa sa mga nangyayari dito sa pinatutupad ng LTFRB na modernization. O ito, tornado. Yan. Grabe. Brother, nagwan ka ba dito? Brother, tao po. Diyan si guard. Brother. Brother, anong ginagawa mo dyan? Pwede ba dito? Baka ma-charge ako ng trespassing. Opo. Brother, mga ilang units pa ang nandyan? Ngayon po, nasa 25 na lang po. Sa loob, mga 25. 25 po. Pero ang kabuuan nito, 25. Ano ka, manager? Hindi po. Sa lupa po ako. Ikaw ang Manila Bay po ako. Ibang company po ako. Wala po permission. Hindi. Hindi po pabayad. Talikod ka na lang, brother, kasi ito naman public service. Apo. No. Ang pinag-uusapan natin, brother, itong modernized vehicles. Asa? Pero dahil pribadong ano ka, irerespetuhin kita, ano. Ako lang ay may ilang itatanong sa iyo. Ang inyong pag-aari, yung lupa, Apo. Manila Bay po. Bakit? pagdating sa modernized vehicles, Wala po. wala kayong kinalaman. Wala po. Itong modernized vehicles, kung sinong nasa likod nito, sila ang umuupa. Apo. Sino po nagre-renta?
Sa madaling salita, wala kang partisipasyon dito sa problemang nakikita Wala po. natin. Wala. No. Kaya paumanhin kung nakita ka sa camera, ito naman ay public service. Ang paglilinaw po, no? Itong kapatid po nating kaharap ko, wala itong kinalaman dito sa issue sa modernized vehicle. Ano po? Ito pong nasa likod nitong modernized vehicles, umuupa lamang sa inyo. Ano? Opo. So malinaw po yun, ha. Ito po ay ako nagpapasalamat at hinarap mo ako. Opo. At least malinaw, sila nagre-renta lang. Opo. Pwede kayang malaman magkano ang renta nila sa inyo? Ay, wala po akong authorization para Sige. sabi ng mga ganun detalye. Tama ka, wala kang karapatang magsalita kung magkano. Pero sa maalala mo, kailan sila nagsimula? Ay, yun po. Wala rin po akong idea sa... Sige. Ako po ay na-assign dito last year lang. Last year ka lang. Nung na-assign ka last year, ba tumatakbo pa ito? Wala na po. Ano po sila. Last year pa, hindi na tumatakbo. Opo. Alam po nung pandemic pa sila. Tama. Opo. Pandemic pa Yung po sila nabanggit mo at saka nabanggit ng kapatid natin, pandemic pa. At sinabi naman ng LTFRB representative na ito ay pumarada lang nung pandemic pa. Na kung iintindi namin yung report, parang sinabing nung panahong yon nakaparada, pero makikita na hanggang ngayon hindi pa rin tumatakbo. Ibig sabihin, marami pang unit sa loob. Wala na po. Yung Hindi, sa dati loob po meron nung tumating. Meron po. Oo, hindi ko na i-request sa'yo na papasukin mo kami kasi trespassing na yan. Oo. Hanggang dito